habang naglilibot etong party list na kasama ni Willie Revillame at etong si Willie Revillame mga kababayan, meron po silang napansin. Meron silang napansin na kung saan mga kababayan dapat po itong ikahiya ni Vice President Sara Duterte. Ano yon? So eto, pakinggan po nating mabuti. Na lost track of time na po dahil galing pa po kami sa Rizal, sa Antipolo, sa Kasataytay. So kami po ay masaya na nandito at napaunlakan niyo din po kami. So ako po si Attorney JP Padiernos, ang first nominee ng GP or Galing sa Puso Party List 132. Thank you, Attorney. Magandang hapon, everyone. Ito yung pinaka-press ko namin na medyo talagang, andito lahat ng channels. So first time namin kasi madalas pag pumunta kami probinsya, yung mga radio stations, ito medyo kasi malapit lang. At syempre, masarap yung pagkain. Kaya maraming dumating. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome. Namin sagutin. Sasagutin namin ang galing sa aming puso at puso para sa bayan ang pagsagot namin. This is Attorney JP Badiernos. Is my partner. Ito po yung GP party list galing sa puso party list ng Nueva Ecija. Siya yung attorney. Ang partner niyang incumbent ngayon, si Congressman GP Badiernos from Nueva Ecija, nakababayan ko. Now siya ho ang first nominee ngayon ng GP party list, si Attorney. Yan. So, napakilala na siya, napakilala na ako. Ako naman, kilala niyo naman kung sino ako, kahit papano. Ako yung... Uulitin ko mga kababayan na hindi natin siya ikinakampaign. Meron na po tayong mga senador na yan, pinasusuportahan ko sa inyo mga kababayan, depende na lang po sa inyo kasi may mga kanya-kanya naman tayo na choice. Pero yun sa akin kasi mga kababayan, eto na. Ang tinanggal ko lang naman kasi dun sa bagong alyansa Pilipinas ay si Villar at saka po si Amy Marcos. Yun lang ang tinanggal ko dyan mga kababayan. Pero mostly yung mga nasa alyansa, naandyan dyan po lahat. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Alam niyo na. Yun na yun. Okay, thank you. Good afternoon. The door is open to all the questions. Taas lang po ng kamay. Pupuntahan ko po kayo para bigay po yung mikropono sa inyo. So, first question po. Nahiya pa sila ata. Thank you very much. Wala kayong tanong. Maraming salamat. Busog pa. Hindi, maraming salamat. Wala kayong tanong. So, pwede na tayong Yes po. Meron tayong Meron tayong GMA. Meron po GMA Meron tayong TV5. And then, ano po yung mga channels natin? Meron po tayong Inquirer, may Philippine Star din po tayo, may Manila Bulletin, Abante, at saka syempre po yung mga kaibigan po natin sa radyo, kompleto din po sila dito. Siguro, Sir Will, ako na po magbabatong. ABS-CBN, yung wala. Walang ABS-CBN mga kababayan, napansin nyo ba? Lahat ng media na ando doon, GMA, Abante, etc. mga kababayan, pero ABS-CBN yung wala. Siguro hindi pa naayos yung problema ni Willie Revillame sa ABS-CBN. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Muna ng first question kasi medyo, ganyan pa lang kayo sir, nag-uumpisa no, talagang in the heat of the campaign. Ano na po ba yung mga areas na napuntahan na natin? Actually, this is the second day. Yung una namin sa Lucena, kailan yun? I think Friday ba yun? Tama. Ano ba yun? Friday ngayon. Tuesday, no? Tuesday. So, naimbitahan mo kami doon sa Lucena, napakainit ng pagtanggap. And then after Lucena, tumuloy naman kami na Lipa. Okay, so may press con kami sa Lipa. Then, box din, no? Sarap pa yung ano. Hindi na aristocrat po sa Lipa. Aristocrat pala. Mahilig kayo sa manok. Doon, so ito ngayon yung pangalawa. Pangalawa. Okay. Ati-atihan. And then, yung pinakahuli namin, yung Nueva Ecija, yung homecoming ko. Which is yung pinakamalaking crowd sa Cabanatuan City. Doon kasi ako pinanganak. Okay, thank you, Kuya Will. Sir Will, questions po from the floor? Yes, sir. Yan. Magandang tanghali po. J. Mark Tagala po ng Radyo Pilipinas. Kay First Nominee, kay Attorney. Sir, dahil ngayon pa lang po namin narinig yung sa party list po ninyo, baka pwede nyo po kaming i-walk through ano po yung mga plataforma ninyo, ano po yung mga plano po ninyo sa sandaling kayo po maluklok po sa kamera. So, ang GP or Galing sa Puso Party List po ay actually pang-6 na taon na po namin naglilingkod sa ating mga kababayan. Ito po ay pangatlong termino na po namin. So, sa 6 na taon na pag-ikot namin sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na po sa lalawigan namin kung saan kami nagsimula. Kami po ay, ang advocacy po namin ay 3. So, una po, yung sa edukasyon. Pangalawa, yung sa kabuhayan or livelihood. At syempre, yung pangatlo, yung ating kalusugan or health. So, ito po yung 3 pangunahing advokasya namin na base po sa pag-ikot namin sa aming lugar kung ano po yung pangangailangan nila. So, in terms naman po ng ating mga gustong gawing plano, so sa edukasyon po, meron po tayong mga sinimulang mga programa tulad
pagbigay po ng mga kasi sa lugar po namin, maraming estudyante po doon, walang pambili ng school supplies, Nako! walang means of transportation. So sinimulan po natin yung magbigay po ng mga bisikleta na may helmet, tapos mga school supplies. Tapos mahigit since 2019 po, mahigit 50 mil na po ang nabigyan po natin ng scholarship po sa iba't ibang lugar. So Akala ko ba mga kababayan, akala ko ba nung panahon ni Sara Duterte, sagana yung mga estudyante, mga kababayan, ibig sabihin, natutugunan yung pangailangan ng mga estudyante, nabibigyan ng mga school supply, mga kababayan, and then may mga palibreng sakay pa nga sila, kung matatandaan nyo, mga kababayan, sa pamumuno nitong si Sara Duterte bilang sekretary ng DepEd, akala ko ba maayos ang buhay ng mga estudyante, mga kababayan. Pero bakit may mga nagsasalita na ganito ngayon na sinasabi na doon sa lalawigan po nila, may mga estudyante na walang pambili ng mga school supply, mga kababayan. May mga estudyante na walang pambayad sa commute or hindi nakakapag-commute, mga kababayan. Ika nga, walang nasasakyan. Ibig sabihin, naglalakad papuntang school. Akala ko ba ang ganda ng buhay ng mga estudyante nung panahon ni Sara Duterte? Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba, yung mga confidential funds na dapat ay nagagamit sa mga estudyante, sinasabi nila na ginamit nila para mapaganda daw ang buhay ng mga estudyante, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po dito, ayon po dito, mga kababayan, sa isang representante ng isang party list na kasama ni Willie Rebillame, doon daw po sa kanilang lugar may mga estudyante na walang pambili ng gamit. And then, walang pang-commute, mga kababayan. Ibig sabihin, walang nasasakyan papuntang school. So, sa madalit salita, hirap yung mga estudyante, mga kababayan. Akala ko ba maganda yung buhay, sabi ng kampo ni Sara Duterte. Pagpatuloy pa natin. So, ang isa pa po na konektado dyan, yung particularly yung mga estudyante po na anak po ng ating mga magsasaka. Dahil po ang Nueva Ecija po ay kilala bilang Rice Granary of the Philippines. So malaki po ang suporta na binibigay namin, lalong-lalo na po sa kanilang mga pamilya. Pangalawa po, yung ating gustong ilaganap sa buong Pilipinas, yung pagtatagpo ng mga Wi-Fi o libreng Wi-Fi sa mga public elementary schools. Di ba sinasabi nila, mga kababayan, noong kampo ni Sara Duterte, may libreng Wi-Fi yung mga estudyante, mga kababayan. Sa mga public school, may pa-Wi-Fi sila, kaya nga may mga satellite pa sila na sinasabi na ginagastusan po nila dyan ng bilyon-bilyon or milyon-milyon, mga kababayan. Diba? Akala ko ba maganda yung naging pamumuno ni Sara Duterte, mga kababayan, sa DepEd? Pero bakit ganito? Ano po, ipagpatuloy pa natin. Lalo na po yung mga lugar na far-flung areas, di ba po? Kasi doon po nagkakaroon ng delay din sa learning, di ba po? So, yun po yung pangalawa. And then, pangatlo po, yung naisip ko pong i-institutionalize. Ginagawa na naman po ng mga private companies, some private companies without mentioning them. Ito po yung tinatawag na school-to-work program, kung saan iko-connecta na po natin yung ating mga mga government agencies and private companies sa mga estudyante bago sila graduate. Nasa ganun, pagkatapos nila, may nag-aabang na po na trabaho. So, konektado rin po doon. Siyempre, paano po iyon maisakatuparan? So, ang gagawin po natin, bibigyan dapat natin ng mga incentives yung ating mga kumpanya na nagpa-participate po sa ganitong programa. Like tax incentives, na kailangan po through legislation po yung mga yan. Pangalawa po, yung sa ating kabuhayan. So, sa kabuhayan po, ang goal po ng GP or Galing sa Puso Party List ay magkaroon ng sustainable livelihood programs. Lalo na po sa ating mga magsasaka na pag panahon ng gawat o yung panahon na hindi sila nag-aani, kasi 2 beses ang kada taon hanggang 3 lang ang anihan dito sa Pilipinas, meron po silang pwedeng pagkakitaan. So, isa ko po na gusto ko pong ipalakasin, patibayin, ay yung ating mga yung TESDA programs. Lalo na po yung mga natigil po sa pag-aaral para po sa mga technical and vocational skills training. Then pangalawa po, gusto din po natin patibayin yung mga MSMEs natin or micro, small, medium enterprises. Dahil ito po ay nagpo-promote ng job creation. Maliwanag naman kung titingnan nyo nung naglibot, etong party list na kasama nitong si Willie Rebillame, mga kababayan, may mga napansin sila ng mga estudyante na wala talagang pambili ng mga school supply, mga kababayan. And then yung mga eskwelahan, mga kababayan, wala mga wifi, hirap yung connection sa madalit salita, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, yan yung isang patunay
na hindi naging maganda ang pamumuno ni Sara Duterte sa DepEd. Dahil kung naging maganda yung pamumuno po niya sa DepEd, wala na sana tayo mga ganyang klase ng salita na naririnig or napapakinggan, mga kababayan. So yan lang yung isang patunay na talagang hindi naging maganda yung panunungkulan ni Sara Duterte bilang sekretarya ng DepEd dyan po sa Department of Education. At dapat lang talaga na nag-resign po siya or nawala siya sa DepEd. Kasi kung nagpatuloy pa ang pag-upo ni Sara Duterte sa DepEd, baka kawawa lalo yung mga estudyante po natin. So ngayon, punta naman po tayo, mga kababayan, dito naman sa isa pang interview o press con ni Willie Revillame na kung saan nagbigay po siya ng pahayag patungkol po sa issue ng West Philippine Sea, mga kababayan. At dito nga, may mga binanggit na salita itong si Willie Revillame about po sa West Philippine Sea. So eto, pakinggan po nating mabuti, mga kababayan. Ito pong komento ni Willie Revillame about po sa issue ng West Philippine Sea. So ngayon, i-play po natin. You are running for the Senate, so alam naman natin pagdating sa Senado, national, international policies or foreign policies ang pinag-uusapan natin dyan. So, pwede ko namin malaman kung anong stand ninyo, let's say, dito sa current issues sa West Philippine Sea. Magandang tanong yan. West Philippine Sea na yan, executive yan eh. Sa presidente yan eh. Pero, ibig sabihin, mahirap kasi maliit na bansa lang tayo. Nakaw! Kung makakagawa tayo ng diplomatic, puro diplomasya, hindi natin makayang labanan itong China eh. Sa totoo lang, dapat ingatan natin ang bawat buhay ng ating mga sundalo. Hindi naman kasi tayo nakikipaggera, Sir Willie Revillame, hindi po tayo nakikipaggera sa China. Tayo po ay nagdi-defend lang ng ating sovereignty, ng ating mga teritoryo. Diba, dyan sa karagatan. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, ang sabi niya nung natanong sa kanya yung about sa West Philippine Sea, executive daw yan. Dapat daw sa presidente yan, mga kababayan. So paano pag naging senador ka at natatanong ka at lagi kang tinatanong ng mga media about sa issue ng West Philippine Sea, lagi mo sasabihin sa presidente yan? Hindi naman pwedeng laging sa presidente lang natin iaasa yung patungkol sa West Philippine Sea. Kasi unang-una, teritoryo yan ng sambayan ng Pilipino, ng Republika ng Pilipinas, atin yan. Ngayon, kung ikaw, sasabihin mo na langgam lang tayo pagdating sa China, maliit lang yung bansa natin pagdating sa China, at kawawa tayo kapag ka nagkaroon ng gera, uulitin ko lamang po, hindi po tayo nakikipaggera at hindi po natin intensyon na makipagmataasan sa China. Ang sa atin lang, idinidepend lang natin yung teritoryo po natin. Sino ba nagsabi na gusto ng Pilipinas makipaggera sa China? Wala naman nagsasabi niyan. Tayo ay nagdi-defend lang at yan po ay mariin na binibitawang salita ng presidente. Tayo ay nagdi-defend lang sa ating teritoryo. Kaya nga hindi tayo gumagante kapag winawater cannon tayo. Kasi nga, ipinapakita natin doon na ang intention lang natin ay depensahan yung ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Coast Guard, bakit tayo makikipagkompetensya sa alam natin, langgam lang tayo, higanting kalaban natin? Dahil lang ba sa arian natin din, ibubuwis natin ang buhay ng mga sundalo natin? So parang sinasabi mo, Sir Willie Revillame, na ibigay na lang natin yung West Philippine Sea. Huwag na nating idepensa yan. Hindi naman kasi tayo nakikipaglaban. Tayo ay nagdidepensa lang. So ngayon, ang sinasabi niya dito, huwag na daw tayo makipagmataasan, mga kababayan, sa West Philippine Sea, sa China, kasi nga langgam lang ang Pilipinas, mga kababayan, pagdating daw po sa China. Di ba may kasabihan nga tayo, yung langgam masakit mangagat. Ang problema nga lang kasi, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Sir Willie Revillame, hindi po natin siya sinisiraan ha. Yung sinasabi po niya kasi dito, pinapahina niya yung loob ng mga kababayang Pilipino po natin at pinapalakas niya ang loob ng China. Kasi ikaw ba naman, Pilipino ka, sabihin mo na yung na yung Pilipinas ay langgam lang pagdating sa China. Unang-una, hindi naman po tayo nakikipagmatigasan sa China, mga kababayan. Tayo ay nagpoprotekta lang. At hindi tayo nakikipagmataasan sa China, tayo ay nagdi-defend lang ng mga teritoryo po natin. So sa sinabing yan ni Sir Willie Revillame, para mo namang sinabi na ipamigay na lang natin yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kita nyo, bigla siyang kakabig dito. Para sa akin, ang importante, kung ako ay matatalaga sa Senado, you have to discuss this with the executive and all the Senate and all
legislation. Dapat pag-usapan natin to, pagtulungan natin to, ano ba ang dapat? Kailangan ilapit to sa Presidente. Sir, ano ba matutulong namin sa iyo? Ano ba dapat namin gawin? Anong gagawin ng Senado para for me, hindi natin kayang labanan ng China. Kailangan ingatan natin ang buhay ng ating mga sundalo at coast. Hindi naman tayo nakikipaglaban, Sir Willie Villame. Hindi po tayo nakikipaglaban. Tayo po ay nagdi-defend lang. Nagdidepensa lang po tayo ng teritoryo po natin. Hindi po tayo nakikipaglaban sa China. Kasi mga kababayan, hindi interest ng presidente ni PBBM, ayaw niyang dalhin ang mamamayang Pilipino sa isang bagay na ikakapahamak ng Pilipinas at saka ng mga Pilipino. Kaya nga mga kababayan, kita nyo hindi tayo hindi natin na ginagantihan itong China kapag wina-water cannon tayo. Anong ginagawa natin mga kababayan? Inididimanda lang natin itong China sa international. Yun lang yung ginagawa natin at ipinapakita natin kung gaano katindi mambuli itong China. And then, ang ginagawa rin ng presidente natin, mga kababayan, saglip na ituon yung pansin sa ginagawang pambubuli ng China, nakikipag-alyansa po tayo sa mga malalakas na bansa, sa mga malalaking bansa na pwede tayong tulungan pagdating ng araw na dinidepensahan natin itong ating mga teritoryo. Pero hindi po nangangahulugan nun na porket nakikipag-alyansa tayo sa mga malalaking bansa, makikipaggera na tayo sa China. Hindi po ganon. Ngayon, ang sinasabi dito ng Sir Willie Villame, hindi natin kakayanin ng China kung sakali na makikipag-ano tayo dito sa China, mga kababayan. So parang sinabi niya na makipagkasundo na lang ang Pilipinas sa China. Maraming beses na po natin ginawa yan. Kaso nga lang ang problema, ang China ang pabugabago. Kung ano yung pinag-usapan dun sa taas, naiiba pagdating sa baba. Nakukuha niyo yung pinupunto natin, kung ano yung pinag-usapan ng presidente ng China at ng presidente ng Pilipinas, iba naman yung ginagawa ng kanilang mga Chinese Coast Guard. Mga kababayan, kaya kahit sino mananawa po talaga na makipag-usap at makipagkasundo dito po sa China. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Coast Guard. So more on diplomatic process. Diplomatic dapat. Hindi natin kaya. Diyos ko, isang bomba lang sa atin, ilan kawawa tayo. Di ba? Tinggal lang tayo ng China eh. Kita nyo naman ang ating mga gamit. Kita nyo naman yung ating mga helicopter natin. Kukumpira mo sa kanila, napakalayo. Ang mas importante sa akin, buhay ng bawat Pilipino. Yes, but that perception, sir, ang sabi nga nila, nagiging impression sa atin, yung perception na ganyan na parang maliit tayo sa kaya para daw lalo tayong binubuli ng China. Totoo yan! And that is the reality. Totoo yan! Yan kasi sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya masyado tayong binubuli. Kita nyo naman mga kababayan ito na lang yung isang patunay dyan na hindi porket maliit yung bansa kakaya-kayanin na ng China. Kita nyo yung Taiwan. Hindi makanakana ng China mga kababayan. Hindi nila makaya-kaya. Kasi alam ng China na maraming nakabackup na mga malalaking bansa dito sa Taiwan. At ang Taiwan mga kababayan, hindi basta-basta nagpapabuli dito po sa China. Kaya nga mga kababayan, kahit napakaliit na bansa nitong Taiwan, hindi po makaya-kaya ng China. Kasi mismong yung presidente ng Taiwan, mga kababayan, and then yung mga Taiwanese, mga kababayan, mismong sila, ipinaglalaban nila yung kanilang bansa kahit na alam nilang maliit yung kanilang bansa. Sa ating kasi mga kababayan, ang ginagawa kasi nila, eto mga kapwa po natin Pilipino, mga kababayan, eto mga kapwa natin Pilipino, sila mismo ang nagpapababa ng tingin sa ating bansa. Ano po sila mismo, mga kababayan, na nagpapababa ng tingin sa ating bansa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Let's say, nakipag-away tayo. Paano? Paano yung Coast Guard natin kung mamatay? Makakalaban ba tayo? Hindi ba? Kaya nga dinadaan sa ating pagdiplomasya sa pakikipag-usap. Alam mo, pag ang isang pamilya magulo na ang buhay ng lahat. Bakit tayo papasok sa gulo? Di dapat gawin natin mahinahon. Malay mo naman, dumating ang panahon. Maging maayos ang lahat ng ito. Di ba? Kita mo dati may World War I, World War II. Ba't natin papaabutin yung World War III? Nakita niyo yung buhay. Di ba? Hindi po, Sir Willie, dapat na-educate po kayo. Sorry po kasi parang ang sinasabi niyo po sa mga kababayang Pilipino natin ay gusto makipaggera ng Pilipinas. Hindi po natin gusto makipaggera sa China. Kasi hindi naman po talaga gulo yung hanap po natin. Ang hanap po natin ay magdepensa ng ating mga teritoryo, ipaglaban yung ating sovereign rights.
mga kababayan dyan po sa West Philippine Sea. Ipaglaban yung mga teritoryo natin dyan. Hindi po porkit nagdidepensa tayo ay nakikipaggera na po tayo. Dapat na ano po kayo, na-educate po kayo. Sorry po ipagpatuloy pa natin. Ukraine, ang dami nagsasakripisyo, bata namamatay. Gusto ba natin mangyari sa bansa natin yon? Para sa akin, ang importante, buhay ng bawat Pilipino. Last na lang, sir. Kilala ko kayo bilang sa mga pagtulong, mga instant na assistance na binibigay ko ninyo. Anong specific na panukalang batas ang meron kayo para once na ma-elect kayo, ma-institutionalize natin yung pagtulong na ginagawa ninyo so that mawala man kayo sa Senado, nandun na yun. Una sa lahat, talagang yung health ng bawat Pilipino. Yung pag-aaruga sa lahat, lalo na sa mga seniors. Importante sa akin ang buhay ng Pilipino. Alagaan sila bawat Pilipino. Ito nagpapatakbo ng bansa. Sila ang gobyerno. So para sa akin, kalusugan talaga importante. Yan ang uunahin ko. And then yung trabaho. Akala ko ba may malasakit center na si Bongo? Aagawan mo pa ng trabaho si Bongo, Sir Willie Revillame, ipagpatuloy pa natin. Ako, ihikayakting ko na sana marami mga investors na pumasok dito para mas marami tayong matulungan ng mga ating kababayan. And then, ang edukasyon, importante. Saan ba nagsisimula ang paghubog mo sa iyong anak? Hindi ba sa iyong tahanan, sa nanay at sa tatay? Dapat magbigay natin ng aral din. Kasi marami talaga tayong mga kababayan hindi nakapag-aral. Dapat turuan din ng edukasyon yan. Tama si attorney, no? Kailangan talaga yung mga lugar na walang wifi, mabigyan Importante talagang edukasyon sa mga bata dahil itong kinabukasan nating bansa. So itong aking gustong gawin na batas, alagaan ng bawat Pilipino sa abot kaya ng gobyerno. Sir, pag nasa Senado na kayo, tutuloy niyo pa rin yung mga programa niyo ganyan sa TV. Nakakatulong, nakakabigay ng saya. Di ba? So everyday, at in fact, binigyan pa ako ng TV5 na another day, Saturday, para sa willing layers. Ang gusto ko naman yung mga bahay na... Kita nyo ang comment ng mga tao dito sa presscon, mga kababayan, no? 99.9% negative comments dito. Dito pa lang talo na yan. Eto, comment mismo Comment mismo ng mga ano dito. Wait lang, tanggalin ko tong comment section natin. Ayan habang pinapanood natin to, nagbabasa ako ng comment dito. At sabi eto, wait lang. Nasaan ba yan? Ayan i-highlights ko mga kababayan. Sabi dito, 99.9% negative comments dito. Dito pa lang talo na. Ito siguro yung sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kasi nga, alam nyo, marami sa mga kababayan Pilipino natin ang suportado ang gobyerno kung paano tayo mag-defend sa ating West Philippine Sea. Tapos, ang binibitawang salita ni Sir Willie Revillame, parang gustong dalhin ng Pilipinas sa gera. Hindi naman po tayo nakikipaggera. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Papasukin natin to, walang electric fan. Bigyan ng electric fan niya. Di ba? Walang TV, bigyan ng plansya. Parang bibigyan ko sila ng magandang, yung pangarap. Kaya lang ang problema, kung walang kuryente. Kukunin ko ulit. Bigyan ng kuryente. Sir, salamat. Okay, thank you. Thank you so much. Sir, we have room for one more question. One more question. Yes, sir. Kay Kuya Will naman. Kuya Will, tanong ko Ano na natin dito, mga kababayan. So kita nyo naman kung ano yung stand ni Willie Revillame about po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi niya, mga kababayan, kung ikukumpara tayo sa China, tinga lang daw. Ibig sabihin, may sinabi pa siya na langgam lang daw. Mga kababayan, kaya hindi daw po natin kakayanin ang China pagdating daw po sa gera. Pero uulitin ko, mga kababayan, hindi po tayo nakikipaggera sa China. Tayo po ay nagdi-defend lang ng ating mga teritoryo, mga kababayan. Ano po, kaya yung sinasabi ni Sir Willie Revillame dito ay mali po yun. Sorry po mali po yung sinasabi niya dito. Kasi parang ang dating kasi, ang gustong mangyari ng executive ni PBBM, mga kababayan, ay makipaggera sa China. Hindi po ganon ang agenda ng presidente. Ang agenda ng presidente, protektahan ang teritoryo po natin at ipaglaban yung ating sovereign rights. Diyan po sa West Philippine Sea, sa ating mga EEZ. Ano po, mga kababayan? So yung sinasabi niya dito pa lang, kung ikaw ay pro-Pilipinas, laglag ka na.